What's up guys, it's Coach Andre and vlog tayo ngayon lang ulit. Si Coach Kai nasa bahay nagpapahinga. So time check, it's 11:12 AM. Ito yung ating gym setup. Yan. So ganito lang yung mga umaga ko. Yan. Laptop. Yan. Kape. Tsaka nicotine. Caffeine and nicotine, the best partner sa umaga. Tapos, eto, dopamine sa umaga. Laptop. Ewan ko ba't ganito ako. Pero, hindi kasi ako makapag-operate ng yung pipilitin ko yung sarili ko na magtrabaho agad. Kailangan ko ng buwelo. Parang, yan, katulad nyo. Cellphone muna. Kagising, cellphone muna. Tapos tinatamad pa yan, ganyan. Yung sa akin, hindi ko pinipilit na i-work mode on agad yung mindset ko. Bale, buwelo muna ako, kaya ako lang natural na umangat yung energy ko, yung motivation ko doon. I mean, papasok na yun siya pagkatapos nung simulation exercises, yan, katulad na ito, mga laptop. So, pinapanood ko ngayon is si Atriok. Hindi nyo siya kilala, content creator sa YouTube na ino-content niya yung Shark Tank comedy. So, nanonood din ako. Kaya minsan may matututunan ako sa mga ganito. Since yun niya, nagne-negosyo ako. Mahalaga rin na masaya. Tapos yung pinapanood mo, may mapupulot kang aral. Habang tumatanda ako ngayon, wala nare-realize kung bakit. Sa mga matatanda, mahalaga yung mga balita na, kunyari ako, wala man akong pakialam sa politics o kaya sa mga gera. Pero habang tumatanda ako at mas nagiging aware ako sa mundo, nare-realize ko na may impact siya sa mga ginagawa ko araw-araw. So although wala akong kinalaman dun sa dispute ni China tsaka ni US ngayon, ni Trump tsaka ni Xi Jinping, yung mga product ng US ngayon parang nada-downgrade gawa nga nung tariff war. Tapos yung mga manufacturing sa China nire-release yung mga product nila doon. So apektado yung market nila. So meaning, kung apektado yung market ng US, ibig sabihin may effect yun sa market ng Pilipinas. Magiging apektado tayo sa kagaguhan nila doon. Which is, dapat pala aware ako. Yun yung take ko. Kaya nai-enjoy ko na rin siya ngayon habang tumatanda ako. Dati talaga hindi ako umaan doon. Tawag dito. Masinop. Hindi man ako attentive sa mga bagay. Pero habang tumatanda ako, yung pala dapat attentive ako. Kaya yun, yung mga ganitong bagay, yung mga Shark Tank, ganyan, nakaka-enjoy siya. Kasi nga negosyo. So, nakikinabang din ako. Wait lang guys, nandiyan na yung tubig. Yeah boy. Wait lang. Tapos na. Hindi ko alam yung content ko pala. Kasi
baka umay na yung workout. Wala kang matututunan sa akin pag nag-video ako. Tsaka isa pa sa ayoko sa workout vlog. Hindi ako makapag-focus sa workout ko kasi hahanap pa ako ng angle. Tsaka pipindot-pindutin ko pa yung camera pag mag-workout na ako. Imbis na nakapokus ako sa workout ko. Yun yung struggle ko. Pero since nga tinatry natin maging content creator, tinatry ko pa din para lang may mapanood yung mga tao na ewan ko kung sino nanonood ng mga vlog ko. Sana yung matutunan kayo na kahit pamali mo natututunan nyo. Yun pala, ito yung aking pabango today sa Noah Fresh Elements. It's good. Ang rotation ko lang is eto. Tsaka, ito ba? Yung... what do you call this? Cool off. Cool off. Ito. Cool water. David of cool water. Ayan mga essential shit ko. Di bali ng mukhang tanga sa labas ng bahay. Basta babango. Pag ano. Talaga. Mga natutunan ko. Kasi minsan lalabas ako shorts. Tapos sando. Parang hindi pa naliligo. Mabango. Panalo pa din. Yun talaga yun. So, takbo lang. Bale yun. Ito yung setup ko. Yan. Gundam sheet. Tapos, kape. Nicotine. Pampapokus. Konting ADHD mode. Yan. Dopamine. Sa after nyan. Workout din. Benta. Benta yung gym. Na punta kayo dito. Tapos ikaw na rin, bilang nanonood ka na din, punta ka na din dito. Baka ito na yung tamang time para pumunta ka dito. Punta ka na din. Then, shoutout sa mga athletes dyan. Okay, it's time to end the second vid and start the third vid. Okay guys, so first workout, incline press sa Smith machine. Wait lang guys, dito ako.
Bigatawan pa to guys. So, dagdagan natin mga cheese ata. Tingin. Yung pala kagandahan dito pag umaga. Kasi, ang tao. So, kung workout ako, tahimik na. Awkward talaga yung ginagawa ko ng kasi kinakausap ko yung camera. Hindi ako makapag-focus sa buhat. Pero anyway, yan. Content. And yan. Baka ba nandyan nga namin? Eto. Pang-upper chest. Tsaka may slide na shoulder engagement. Kung makikita mo dyan sa, yan, ito. Isang clip na lang. Isang angat na lang. Shoulder press na siya. Binaba ko ng isa, incline press, upper chest. So, yung iba dyan na nag-gym, baka iniisip nyo, ito masyadong mataas yung placement mo. Natutunan ko lang to dun sa gym ko dati, sa PSP. Kaya kung nakakanood yan, nakakilala ko. Yan yung PSP dun sa Mutulo, dun sa may Lakewood, alam mo kailangan. Tapos, tinuruan ako ng coach doon, sabi, try mo sir tong forward. Ayan, forward pa. Kasi yung sa akin, same lang dun sa dati kong inaaral na medyo naka-decline pa ng konti. Siguro mga isa pang ganito, isa pang clip, pababa, dalawa. Tapos, pagano'n. Pero this time, hindi ko na siya maramdaman. So, ang ginawa ko, inadapt ko yung sinabi niya. Nagana naman. Kasi yung idea dun, since ito yung upper chest, yan, sa taas. Haatakin mo siya ngayon, pababa. Talagang bababa. Hindi katulad pag, naka-decline pa siya, parang dito pa. Yan, dito pa yung placement niya. Unlike dito, parang pag na, nakaliad ka ngayon, pababa na. Hindi balot na balot ngayon itong muscle fiber mo. So, diba? Yung key takeaway dito, iangat mo pa ng konti yung wag to the point na pang shoulder mo siya. Yung sapat lang para masasabi mo pa rin sa sarili mo na hindi siya shoulder press pero papunta na doon. Yan, katulad na ito, second deadlift. Pero banat na banat siya. Yan. Uunin ko siya. Kita niyo yun, yung lalim na yun. Mas maganda rin siyempre, parang mas malalim.
Next is cable flies. Nilalagay ko siya lagi sa mabigat. Kasi mas ramdam ko eh. Tsaka wala na akong ibang exercise bukod sa incline. Yan, cable. Pag sinipag ako, isa pang flat. Pero yun lang, piling-pili lang. Maraming set lang. Tapos okay. Hindi ko ba siya ina-advise. Pero pansin ko kasi, tsaka sa scientific evidence na mayroon, hindi mo kailangan ng maraming exercise. Para isa lang, okay na. Basta ma-trigger yung pain response ng katawan. So doon pa lang, pag may na-stimulate na, tapos i-recovery mo siya, okay na yun, marunong mo siya. Pero yung to the point na nangangalay ka na lang, kasi ang daming set, ang daming exercise, sobrang daming reps. Parang wala nang point yung exercise sa dami ng ginagawa ko. So sa akin, ganito ngayon, mabigat to. Nasa 8 butas. Per plate is 5 kilo. Ewan ko, ilan yun. Yun lang. Tapos at this point din pala. Kasi medyo na-busy ako sa dami ng shit sa buhay. Hindi ako makapag-focus sa pagpapaganda ng katawan. So yung sinabi mo sa'yo yung nakaraan na video, magkakataon. Hulaan yun. Hulaan. Nangyari, kumain ako lalo kasi nga, wala lang, trip ko lang. Ito yung lifestyle ko eh. Kumain ng marami, sarap eh. Pero ngayon nagbabawi ako. So, wala man akong goal, pero yung habit lang. Yun kasi yung pinakamahalaga eh, yung parang araw-araw ko lang gawin. Kasi ginagawa ko naman na din po talaga dati pa nung athlete pa. Ito na yung mahalaga sa akin. Kahit ano lang, ito, yan, buwan lang. After na ito, balik ko sa ibang laman. Hindi ko na para i-goal pa ngayon yung maging katulad ni ganito, yung katawan ganyan. Kasi dati pero at this point hindi na. Iba na yung priorities ko. Maging ano na, a good entrepreneur is to make more businesses and to make more people have jobs. Yeah. So, game na. Mga ano dyan, yung mga hardcore bodybuilder dyan, yan, pwede nyo punayin yung form ko. Wala na akong pake. Masarap dam ko, okay na yun. Yeah. Tapos sa mga tinuturuan ko, di ko naman di ko pinapagawa itong mga to. Mga ano lang, mga tamang-tama na ituro. Yung tama na ituro, yun yung tinuturo. Pero yung mga pag ako na, mga ganyan.
post pa ako sa internet yari. Kaya, check. Yan. Kaya may resulta pag kaya ka ng kain. Yan. Dun sa upper, okay naman. Wala nga lang tumuha to. Hindi na nakakapagbuhat. Wala, yun na kaya eh. Pero, I mean, still in a decent shape. I'm still strong. Bale, ang main concern ko na lang kasi ngayon is yung sa training ng mga bata sa volleyball. Ayan, palo ako ng palo. Kapag di ako nagbubuhat, gagawin yung palo ko, tsaka yung tagal nung kaya kong gawin. Pag wala siguro to, hindi siya mas hindi ko siya kayang mas matagal gawin, paulit-ulit. Endurance. So yan. Mainly ngayon, ginagawa ko lang itong mga buhat na ito para makondisyon lang. Pero technically yung mapalaki talaga. Hindi na. Gusto tayo sa ibang laro na. Dami ko excuses, no? Check pala muna. Yan, hindi mo ako pump eh. Sunod ito, si Jeff Nippard sa talaga yun sa mga maasahan. Kasi yan naman, scientific approach naman yan. Di ko rin sure if nag-steroid siya. Pero sa pagkakatanda ko dati, kasi nagko-compete siya. Which is natural naman talaga na magturok. Ng time yun. Pero yun. Kung scientific evidence lang dun sa training program, to okay to. Jeff Nippard. And sino ba? Jeff Cavalier. Jeff. Yan. Kilala yan. Same din, scientific approach. More on sa how the body works, ganyan. Yan. Next is Jeff. Jeff tuloy. Si Alex Leonidas. Ito din. Natural din yan. Tapos hindi maniniwala pero natural yan. Pero yung katawan yan. Denver. Yan. Solid yan. Tsaka mga advice niya, solid din. So yun din, lagi ko sinasabi sa mga nagiging client ko, mamimili ka ng pakikinggan mo. Like, for example, yung coach mo.
nagsiset ng unrealistic expectation sa'yo na maaabot mo yung certain na goal mo, pero hindi mo alam na merong element ng drugs, ng steroids. So, I'm not against steroids. I am against dun sa unrealistic expectation. Kasi, yun nga, maraming bata natutularan yung mga pinapakinggan nila. Lalo pag maganda yung katawan talaga sadya. Siyempre, malaki katawan eh. So, pakikinggan nila. Yun nga lang, yun nga, may element ng steroids, which is, yung steroids kasi, technically speaking, sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, since mataas yung testosterone levels mo, yung capacity ng katawan mo ngayon to rest is parang 5 times the normal. So, masipag ka magbuhat, plus sobrang bilis mag-recover ng katawan mo, sobrang bilis niya mag-grow. So, kung ikukumpara mo yung normal na, yung natural na bodybuilder sa naka-steroids, ibang usapan na yun. So, I'm not saying din na hindi nila pinaghirapan yun, kasi sa totoo lang yan nga, yung laro ng bodybuilding kasi masakit yan. Talagang titiisin mo yung sakit. Masipag ang mga bodybuilder, yung mga malalaki nagbubuhat, mga naka-steroids, masipag yan. Pero kung ikukumpara mo yung sarili mo sa kanila, tapos iisipin mo na aabutin ka lang din ng katulad sa kanila ilang taon bago mabuild yung gano'ng katawan, or ilang buwan. Sa kanila kasi ilang buwan lang yung diferensya, laki na ng development compared sa natural. So, mamimili ka lang din ng pakikinggan mo. So, ito yung mga napili ko. Yan sila. Mga natural. Pero yung katawan, OA. Yan. Tsaka mix and match lang din dun sa training principles. So, knowing, yun nga, sabi nga nila, knowledge is power. So, mini-mix and match ko lang yung mga napapanood ko or mga pumapasok sa utak ko na training methods na apply ko. Tapos yun yung sa akin. Mahalaga rin na dapat curious kayo sa lahat ng bagay para mas aware kayo dun sa mga pinagagawa nyo. Hindi yung parang sinabi lang ni David Laid, kunyari, sinabi niya lang na ito yung workout niya, ay magiging ganun yung katawan nyo. Ano yun, unrealistic yun. Maraming factors. So, yan. In simple term, mamili kayo ng pakikinggan nyo. Yan, yun lang. Okay. So, sa tayo Okay, so tapos na tayo Arnold press sa taas. Ngayon naman ay side bend. So, hawak dito. Kasi yun yan, mga cable, meron niyang hawakan. Or kung wala man, dito na kayo sa gym. Kasi meron. Yun, hawak dito. Lean down. Lean ka pababa. Para maganda yung angle mo. Tapos,
bago ba? Ay, lang pa din eh. So, siguro mga 3 to 4 set kung gagawin. Hindi ko na mapakita sa'yo, masyado mahaba eh. Yun lang. Okay. So after na ito, tricep na tayo. Okay, next is tricep extension. Ayun. Okay na ito. So bibigat ako. Starbucks is also investing a lot in this area through their technology investments, and so creating the avenue to deposit money into your Starbucks account ahead of time, kind of locks in the customer, and sort of decreases the buyer bargaining power in some places. They literally have a ledger with you. Yeah, and I guess the last part about Starbucks is that it was one of the bigger names to create a third space, and now there's so many other third spaces, but Starbucks is really known for being like that place away from home where you can hang out, bring a laptop, meet up with people. So in the customer's mind, like it's still like a meet up at Starbucks. Yeah, I think bringing back kind of your sort of routine and your go-to third place for so many years. That was middle school, my camera. Okay guys, so nakatapos ko lang mag-linis. So yun yung tsura ng umaga ko. So after nito, after ko magbenta tsaka reply sa mga inquiries sa papagupit tayo. Medyo mahaba na yung buhok natin tsaka baka magpakarush. So yun lang. Huwag niyo paniwalaan lahat ng sinasabi ko. Mag-research din kayo para alam niyo kung niloloko kayo o hindi. Pero yun yung that's my take on this bodybuilding shit. Now, yun, bumabay na ako. That's pretty much everything in my life so far. Volleyball, yes, at volleyball. Gym. And business. So if you have questions, just comment down below. Baka masagot natin sa susunod na video kung kailan man yun. Pero siyempre pag mas na-entertain kayo, mas gaganahan mag-content. Yun lang. Yun lang. Ingat.